School calendar, babalik na ho tayo sa next school year practically po sa dating kalendaryo. Sa usapin po ng kapag ganito na karami ang recorded natin na walang pasok sa iba't ibang mga regions, yun talagang i-extend natin po yung haba din po ng pasok ng mga bata. Yan ho ba yung napag-iisipan po ng DepEd? Yes, Manong Ted, no? Isa po sa mga ah, paraan is really yung make-up classes, Mm. no? Mm. Palakasin po natin yung pagpapatupad ng make-up classes. Bakit ko po sinasabing palakasin? Kasi hindi naman po pwedeng, for example, pumasok kayo ng Sabado for make-up classes pero hindi naman halos nakapagturo ang mga teacher Mm. o hindi rin pumasok ang mga bata dahil Sabado. Or in-extend po natin yung ating school days because we have to make up for certain lost classes, no, or in-person classes. So palakasin po natin yun. Gawin natin totoo yung makeup classes na talagang kung ano po yung kailangan habulin na pag-aaral o leksyon, kailangan yun po talaga yung mangyari during makeup classes. So tama po kayo, bahagi na po yan ng alternatibo natin. No? Kung talagang hindi maiwasan na may mga suspension of classes, we have to do certain makeup classes. Opo, opo. Sige. So dito po balikan ko lang itong sobrang init. Kapag ho kasi baha, no, ibang usapan 'yon, no? Kapag talaga mayroon pong typhoon signal, iba rin pong usapan 'yon. Dito po sa tag-init na ito, meron na ho, ano ho bang sinasabi dito nila Secretary? Pakikipag-ugnayan din po sa mga LGU sa Limbawa. Kasi yung pong pagdedeklara, yung bang heat index na ito, talaga bang parang typhoon signal ito? Kapag typhoon signal number 2, walang pasok ang elementarya, mga ganon, paano kaya ito? Wala pa po tayong ganong protocol, Mm. Manong Ted, no? Mm. Pagdating po sa heat index. Mm. Bagamat batay po sa pag-aaral o DOH na meron po certain bracket Mm. na certain degree, temperature degree, na Mm. kung saan ito na po yung nasa danger zone, no? Opo. Sinasabi nila. At ito Opo. po I think naglalaro po ito sa 40 hanggang 46, no? Opo. Something like Opo. that. Mm. So wala po tayong protocol, but kaya po ipinauubaya natin yung desisyon ng suspension of classes Mm. sa ating mga local government unit, Mm. but of course in coordination with the DepEd officials, no? Mm. So talaga pong titingnan po natin yung kondisyon, no, yung totoong nararamdaman natin na init. So actually 33, Manong Ted, parang yun na po yung tignan natin, no, na ito medyo mainit na ito. Mm. Baka pwede na munang magpumasok ang mga bata. Pero again, Manong Ted, ayaw din po natin kasing maabuso, no? Na baka naman hindi naman talaga ganun kainit, nagsususpindi ka agad ng klase. Opo, sige. That's why we have to do mitigation in our classroom. Mm. Pagdating ko lang po, Manong Ted, hindi lang po yung classroom o facilities. Mhm. Meron din pong ginagawa ang ibang paaralan na medyo pinapaaga po nila yung pasok para po hindi abutan ng init ng Sobrang hapon. init ng katanghalian po, no? Opo, meron din. Yes, sir. Opo, So, opo. Sige. Opo, papasok po sila ng alas 6 ng umaga Opo. para po mas maaga makauwi ang mga bata. Opo, opo. Pati po ang uniforme, Manong Ted, no? Yun po yung napag-usapan namin kagabi, Oo. na binibigyan din po natin ng kalayaan yung mga school heads natin na mag-adjust, Mm. na hindi po i-require na magsuot ng uniforme na Opo. medyo mainit. Opo. So pwede pong mas komportable yung suot ng ating mga mag-aaral.